So, we're so blessed and nagte-thank you po kami kay Pastor Nonon and Pastor Latini for the opportunity na makapag-share po kami sa journey po namin, paano po kami na-connect at nakarating dito. And to our senior pastor, yung pong pastor namin, si Pastor Joel and Ate Vilma, for leading us and guiding us na marating po namin yung God-given destiny po namin hanggang makapag-pastor po kami. So, ako po gusto kong i-share yung 10 years na po kaming nagpapastor ni Pastor Mike sa Pabanlag Christian Church, which is 1 hour away, no po, pag nag-drive ka from our house at saka from our church. And then the Lord called us dun sa lugar na yon. Eksakto po yun. Ito pong May na to, magte-10 years na po kami. So when I first step into that place, hindi mo po talaga makikita na pwede kang mangarap. Wala kang makikitang maganda, no po? Kasi ang place po ay parang resettlement area po siya. Yung nagkaroon po ng Mount Pinatubo eruption, devastated po ang lahat. Talagang naging flat po. Wala lahat yung mga bahay ng mga tao. As in, maraming namatay, nasirang mga bahay. And then, nagkaroon po sila ng kultura doon na parang, paano mo sasabihin sa tao na mangarap siya, na wala lahat, no po? And then, looking through the eyes of faith, sabi ko po lagi sa prayer ko, Lord, i-bless niyo po yung mga tao, payamanin ang mga kabataan, matatapos po silang mag-aaral, and then, payayamanin niyo po sila. So, ito po yung church na dinatnan po namin, no po? 32 years old po siya, namatay po yung pastor na nag-church plant. And then, wala pong tao, walang upuan, lalong walang pera, kasi po walang tao, wala po lahat. And then, ang Lord po, may ginawa po siya talagang sobrang napaka-incremental nung evident, nung galaw ng kamay po ng Diyos. So after po ng 3 years, naging ganito na po siya. Yan, praise the Lord po, praise the Lord, no po. Hindi ko rin po, ma-contain, no, yung pwede pala ang Lord magbigay ng napakagandang vision and you will see it in the natural. So mabibirth mo siya in the spirit, no po. Yung nung sabi po sa amin na magpapastor kami, ang totoo, ayaw ko man pong magpastor kasi syempre alam nyo naman po, mahirap pong buhay ng mga pastor, di po ba? And then yung bahay po namin, katatapos, hindi pa po namin natitirahan na maayos, magmo-move po kami from one place to another. Yun po, no? So sa grace po ni Lord, dunetnan po namin yung church, ganun po siya. Yung pong tao, wala pong 10. Parang konti po, ilang tao. So, ang plan po nila, magjo-join na lang po sa network ko, sa church po namin, which is 1 hour drive away. Isasara na po. So sabi ko po, ay oo, maganda yun, hindi na tayo magpapastor, hindi na rin tayo pupunta doon. Nabuntis po ako, nakunan po ako. Pagdating ko sa delivery room, Lord, buhayin mo ako, magpapastor na kami. So nung nagising po ako, Lord, buhay po ako, magpapastor na po kami. And then, the rest is history. Sabi po kasi ng Lord, kung dadalin mo sila as one of the, yung parang kasama sa network namin, one of the place na pinupuntahan namin, pwede kang makapagbitbit siguro mga 3 sasakyan, you can win 30 persons, kasi malayo po. Pero kung ipaplant mo yung life mo dyan, you magmumultiply even hundreds and even thousand. So, di po ba? And yung journey po namin, nilalakaran po namin. And then, nakita po namin, paano po namin masustain, na-connect po kami, or yung home office na brought up po sa amin, no? Yung wala pong personal na nag-brought up talaga. Yung pong mga leaders namin, tinulak po kami na makarating dito, no po? So, yung pong mga leaders namin, sila po yung parang naririnig yung home office, paano po ang Lord, binibless na yung mga tao through the home office. And then, nagtanong po kami, hindi po namin alam kung makakarating kami, no? With the blessing of our pastor, sabi nila, maganda tignan nyo at mapuntahan nyo. So, tinry po namin. And then, the rest po ay history. Nakarating po kami dito. And, ang nangyari po, yung mga leaders po namin sa church, sila po yung parang sobrang aggressive, sobra po silang expectant na may gagawin po ang Lord. So, hindi pa po namin alam kung anong pupuntahan namin, pero lahat po kami bumili ng airfare ticket. Meron po na kami lahat, no po? So,
hindi po makapag-leave ng sabay-sabay. Yung iba nag-leave po ng June at September. So 22 po yung airfare po namin, no? Hanggang pong nakabook na po lahat yon. And sabi ko, Lord, grabe ka. Ang currency talaga sa kingdom mo, hindi peso. It's obedience and honoring, no? The man of God. Sabi ko, Lord, titigil na yung calculator ko dito. Calculator mo na paandarin mo kasi ubos na yung savings ko, no? Binili na po naman namin lahat ng airfare sa gagamitin. And then, pag ma-realize nyo po, yung calculator po ni God, hindi siya kamukha ng sa atin. Every time po na nagbibigay tayo, dapat napipindot po yung minus. Sabi ko, Lord, hanggang dito na lang yung calculator ko. Yung calculator mo na. Kasi po mahilig po ako sa numbers, kaya ganun ko pong kinakausap si Lord. Ito po yung church, no? Yun po yung napaka-pogi, napaka-anointed na man of God sa aming lugar, no po? My ever-dearest husband, si Pastor Mike po. So yan po, dyan po nag-small group yung mga tao. Dyan po kami nakakapag-small group sa gazebo, sa garden. Ito po yung lagi ko pong sinasabi, I am confident, Lord. No, yung sa Philippians 1:6, being confident of this very thing, that He who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Lord, you've started this thing 10 years ago. Isusustain mo kami. So, ang home office po, I believe, it will bring the church to the next level. No po? At tutulungan niyo po kami. Kasama po namin kayo. We're so inspired sa mga testimonies po ninyo, sa lahat po ng ginagawa po ng Lord dito. Itutuloy po ng aking darling, no po, na si Pastor Mike. Salamat sa aking Wonder Woman. At salamat po, Pastor Nonon and Pastor Tini, sa pagkakataon. Maayong buntag. Imong tanan, yan. Lalo na sa atong Ginoo, yan. Kami po ay mga Mekeni. Kami po ay from Pampanga po. At nagpapasalamat po sa Panginoon po for this privilege na talaga pong makapagbahagi po. Ito po ay himala po ng Lord, kaya po kami ay nandito. And the Lord is connecting us from one person to another. At bago pa po kami po napunta sa ganito, it is the cry of our hearts. In our church, we teach people, destroy the spirit of poverty. Destroy the spirit of poverty and welcome the spirit of prosperity. At yung po ang parati po namin tinuturo, yung po mga kapatid po doon, tinuruan po namin magnegosyo. Yung iba po, talagang sinamahan pa po namin when it comes sa finances. At mayroon naman po nangyari po sa simbahan, but inside our hearts, mayroon pang nice gawin ng Lord po sa church po namin. At ako po ay naniniwala, ito po ay malapit na po mangyari, malapit na po maganap, at ito po ay nangyayari na nga po. Ang aming po mga leaders po ay unang-una po silang nagigigil po sa amin. Sila po ay mas gigil. Sila po, ang ilan po sa kanila po ay nag-resign na po. Yung pong iba, nung mag-share po kami ng vision po sa kanila, naiiyak po sila kasi masyadong clear sa kanila pong isipan yung pong multitudes, yung millions and even miracles sa kanila pong buhay. At ito po ay nakita po namin at ang Lord, they are very much aggressive, yung po mga kapatid. At dahil ito po ay nangyayari mga kapatid, naniniwala po ako, mayroon po magandang mangyayari po sa church po doon, sa Pabanlag Christian Church. At ang Lord po natin, ang Lord may gagawin po siyang matindi, mararanasan po namin yung pong nababanggit po dito. At isa lamang po ang aking pong nakita, kasama po ang aking pong may bahay, we are expectant that we are going to experience yung pong multitudes, millions, and miracles. And after that expectation, we are going to encounter it, yung pong multitudes, millions, and miracles. And I believe, yung pong after encountering, God will expand yung pong multitudes, millions, and miracles. At kami po ay papunta dito. It is our first time na magpunta po ng Mindanao, lalo na po dito sa Butuan City. At ang Lord po talaga, kinoconnect po tayo sa mga tao. Long before na magpunta po kami dito, nakikita ko na po yung post po ni Pastor Lito Peren.
And the Lord is doing great things sa kanya pong buhay, sa kanila pong simbahan. At nangarap po ako, pagka napunta kami ng Butuan, makakausap ko po yung pong kapatid po na yon, ang pastor, si Pastor Lito. At nung nakita ko po siya sa airport, ako po hesitant kasi mahihayin po ako eh. Nakikita ko po doon sa mga upuan, mahihayin po ako, but the Lord, sila po, ang inilapit ng Lord doon sa inupuan po namin ng mga bench. At that was the time na in-approach ko po si Pastor Lito, and then hindi po na niya kami tinantanan hanggang kami po ay makonect po sa community po sa home office. Hindi na po niya kami talaga tinigilan at hanggang kami po ay makonect at lalong-lalo na po kay Pastor Nolan, kay Pastor Tini. Maraming salamat po. Ang Lord, naniniwala po kami, marami pong magandang bagay ang gagawin po niya sa PCC. At ang naranasan po namin dito, great place, great people, yung outstanding, great presence. Amen. All for the glory of God, mga kapatid. At kami po excited, come June, babalik po kami dito with our disciples. Kasama po yung ibang mga disciples po ngayon, and come September, kasi po yung mga flights namin, nakabook na po sila. Wala na pong atrasan nito, mga kapatid. At hindi mo po namin alam kung kami babayaran ng aming mga disciples, but we believe that God is going to bless them more than what they can think or imagine. Yung pong picture na na-flash na huli, ano po yon? Yung pong mga disciples namin, nag-victory party na po sila. Wala pa man, no po? And then, yung pong, ito po, miracle ng Lord po yan. 1 week bago po kami pumunta dito, pinatiles po niya. Diyan po kami mag-home office. Kahit hindi po namin alam paano gawin, no po? So si Lord na po bahala at tulungan niyo po kami, all for the glory of God. No po? Amen.